Napahiya sa media at sa harap ng Kongreso itong si Bucor Chief General Katapang Jr. Ito ay matapos masupalpan ni Congressman at dating General na si Busita. Parang hindi maganda, Mr. Chair, na every time na may issue, bantag. Dapat po, mag-move on na tayo, General Katapang, na every time na may issue, parang kasalanan lahat ni General Bantag. Huwag naman sanang banggitin ni General Katapang si General Bantag unless tinatanong po natin siya. Sa kalagitnaan kasi ng pagdinig, lantarang sinisisi ni Katapang itong si dating Bucor Chief General Bantag, kaya daw malaki pa rin ang problema sa New Bilibid Prisons na kanya naman itong sinalo. Sa kasamaang palad po, yun po yung panahon ni former DG Bantag. Nakita nyo naman po ang nangyari doon at pumutok po siya sa Persilapid case. Kaya nung pumasok po ako, sinalo ko po lahat yung problema. Yung pong nangyari, sila po nagpatakbo ng Bucor at nagkita nyo ng kung ano-ano pong nangyari dyan. May nagpapasok ng beer in can. So yun po ang sinalo ko na problema. Pero sa kabila ng mga pahayag ni Katapang at paninira kay General Bantag, taliwas ito sa nag-iiksena kung saan ay nakatikim siya ng hindi magandang pananalita sa mga congressman dahil sa pagbibintang kay General Bantag. May mawawala, bukas makalawa, may mamatay, patuloy ang kalakaran, mga baril, may riot kasi congested. So wala po tayo, Mr. Chair, solusyon. For the meantime, you have to do something about it. Otherwise, Mr. Chair, mga inutil silang lahat doon. Di ho ba? Samantala, karamihan naman sa mga reaksyon ng ating mga kababayan, estilo lang ito ni Katapang para makakuha siya ng simpatiya sa taong bayan at sa mga kongresista dahil sa kanyang mga kapalpakan kasama na rin ang kanyang boss na si DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Po kayo nag-assume as Director General ng Bureau of Corrections? Your Honor, Mr. Chair, October 24, 2022. So, Mr. Chair, pare-pareho tayong Pilipino. Mukhang nahihinaan po tayo sa management ng NBP. Dahil kung ang pag-uusapan po ay security, protection, and dedication to service, dapat po sana, with all due respect, unang-unang naisip po ninyo ito. So, I think, Mr. Chair, kung hindi ito bibigyan ng priority attention, yung pong mga problema, issues and concerns involving personnel of NBP and our PDLs, paulit-ulit po itong mangyayari. And maybe, sana mali ako, baka po ayaw nating i-priority ito dahil baka meron din naman tayong pinoproteksyonan na tayo ay may kinasasangkutan dito. So, ano rin po ba yung mga na-inherit nyo na mga problema nung pumasok po kayo sa Bucor? Hindi naman sa minamalit ko po yung ating kakayahan na na-inherit ko. Unang-una po talaga congested. Pangalawa, yung ating mga tao po hindi prepared to become uniform personnel. Kasi pinasa yung batas 2013, lumabas yung IRR ng 2019. Sa kasamaang palad po, yun po yung panahon ni former DG Bantag. Nakita nyo naman po ang nangyari doon at pumutok po siya sa Persilapid case. Kaya nung pumasok po ako, sinalo ko po lahat yung problema at hinarap ko po lahat ng problema dyan sa Bucor. Unang-una, yung moral po ng mga tao kasi nung pumasok po si DG Bantag, tinanggal niya po lahat ng mga key position, lahat ng mga tiga Bucor na nag-occupy ng key position, nagdala po siya ng sarili niyang entourage. Yung pong nangyari, sila po nagpatakbo ng Bucor at nagkita nyo ng kung ano-ano pong nangyari dyan. May nagpapasok ng beer in can na 7,500 na ang kada isang beer 1,000. Tapos kung magpasok ng alak, 15,000. Tapos kung Johnny Walker Blue yan, mga 25,000. So yun po ang sinalo ko na problema. So then of course yung attitude, yung culture ng mga tao po dyan, babaguhin natin dahil culture of negligence, culture of walang pakialaman, culture of wag kang makikialam dito sa
dilihensya ko, so, parang sa ano ko na rin. And then yung po ang pinipilit kong baguhin na ugali. Kasi kahit po pag bigyan nyo kami magagandang kulungan, pero kung wala namang values yung mga tao, tuloy-tuloy pa rin yung magiging kultura po dyan. Yun po ang gusto kong baguhin, kultura. And then of course, binigyan nga po kami ng mga tao, panay private po. Wala po akong command. Mr. Chair, I just noticed na ilang oras na po tayo nag-uusap dito, nag-iimbestiga, nagtatanong. Puro isinisisi dahil sa congested, populated, kaya nangyayari itong mga nakatakas, kaya sa labas natutulog, and all these problems. So, ang tanong lang natin dyan ngayon, Mr. Chair, so anong solusyon? Wala tayong solusyon kasi napakadami hanggat hindi pa nalilipat, hanggat hindi pa nakapag-construct ng kulungan sa ibang lugar. So paulit-ulit ho natin, Mr. Chair, nakikita itong problema. May mawawala, bukas makalawa, may mamamatay, patuloy ang kalakaran, mga baril, may riot kasi congested. So wala po tayo, Mr. Chair, solusyon. So ituturo na naman ang gobyerno. Ituturo, mapapagalitan ng gobyerno kasi hindi nagbibigay ng budget. Alam naman natin na hindi naman ganun kayaman po ang gobyerno. So ano po solusyon dyan? Yun lang po sa akin, Mr. Chair, na we have to find a solution. That's not an excuse, Mr. Chair, dahil sobrang congested na. For the meantime, you have to do something about it. Otherwise, Mr. Chair, mga inutil silang lahat doon. Di ho ba? That's all, Mr. Chair. Director General Katapang, ito po bang issue na to? Humingi na po ba kayo ng tulong sa PNP through Secretary ng DOJ, Attorney Boying Rimulya? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ano po ba ito? Naka-black and white po or through telephone call? Because confidential po yan na ano lang po yan, verbal instruction na po ni Secretary. And I'd like to correct the statement na wala po kaming intelligence fund ang aming bureau. Kaya we just rely on the help of the NBI, PNP, and other intelligence agency ng ating gobyerno. Dapat po sana tutukan ni General Katapang yung coordination sa PNP para magtrabaho sila. And kasi po, nagkakaroon ng confusion eh. Kung humingi sila ng support sa PNP, ilang days na po. Nangyari yung hindi ma-account si Mr. PDL Cataroha. Siyempre po, as one of the representative dito po sa House of Representatives, concerned po ako sa mga issues. And Mr. Chair, ever since na mag-assume si General Katapang, every time na may issue, parang hindi ka makamove on eh. Laging general, bantag. Parang lahat ng issue na lang, kasalanan ni General Bantag. And Mr. Chair, si General Katapang po is a retired 4-star general, former Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. And ako po bilang isang retired Police Commission Officer din, kasama po ng mga iba pa dyan, parang hindi maganda, Mr. Chair, na every time na may issue, bantag. Dapat po, mag-move on na tayo. General Katapang, ako, may kumpiyansa ako sa iyong capability, being retired 4-star general. Yes, At sa ating mga hanay na retired officers, parang unbecoming, unethical, na every time na may issue, parang kasalanan lahat ni General Bantag. And if I may, siguro po, Mr. Chair, every time na may ganitong hearings, wag naman sana